Yes, nakapasok po kami! Ate, Pilipino ka po? Ay! Pinapanood ko. Ang saya naming dalawa ay napalitan ng lungkot at paghanga nang makita ko ang mga kababayan natin dito na ganito ang kanilang ginagawa. Dito namin na-realize na lahat ng kapamilya natin sa abroad ay kailangan nating mas mahalin dahil ganito pala ang kanilang sakripisyo. Good morning! Yan, ito yung second day ng vlog natin dito sa Hong Kong ngayon. Lalabas kami ni Commander kasi parang puro tulog na lang yung ginagawa namin. Kaya pupunta kami ngayon sa Central, doon yung sinasabi nila na marami daw Pilipino, susubukan namin pumunta doon. Ngayon, sasakay kami ng bus, tara samahan nyo kami. Ayan, dito na tayo, lalakad kami doon daw yung sakayan sa una-unahan. O, hanapin natin kung saan. Ano ba, bili muna tayo ng kape? Hindi. Bili nga sana. Tara, bili muna tayo ng kape kasi wala pa kami almusal. Dito pala sa, sa Hong Kong, magiging diet ka pala dito kasi kadalasan kinakain lang naman nila dito yung mga noodles. Kagaya nun, yun lang din kinakain namin, noodles. Kaya tapos bibihira pa kaming kumain. So talagang magiging diet ka pala dito. Thank you kay ate, tinulungan niya tayo kasi bibili kami ng siomai, hindi namin alam kung paano. Ay, Cantonese po. Ah, Cantonese. Minsan kasi hindi mo lang maintindihan. Okay, thank you kay ate. Anong pangalan mo ate? Jonah po. Kay ate Jonah. Bili tayo ng siomai dito. Tapos kape kay Commander. Ilongga si ate, taga Iloilo. Salamat sa kanya kasi tinuruan niya kami paano sumakay sa bus, paano magbayad. Kasi di naman namin alam kung paano. Nakabili na kami ng noodles, siomai, tapos kape naman kay Commander. Babalik kami doon sa hotel kasi walang jacket si Commander. Di niya alam na bumagsak yung temperature ngayon. Kasi sinabi na rin ng mga viewers yung kapo. Ewan ko ba dyan, di nakikinig sa viewers. Ang init kasi kahapon. Di, sa room namin mainit kasi pinatay namin yung aircon. Di namin alam na dito pala sa labas medyo malamig pala talaga. So, yun, akit muna ulit si Commander. So, dito pala ang elevator, ayan, magkakahiwalay. Wala siya yung first floor, second floor. Doon pa sa kabila. So, mali kami ng nasakyan. Dito tayo sa kabilang elevator. Dinala niya kami sa 12th floor. Iba pala dito ang elevator. Siguro hindi naman lahat, pero ito masakyan na dito sa hotel. Ayan, dito yung 1, 2, 3, 4. So number 1 tayo. Doon sa kabila magsisimula ng 10 to 12 yata o 13, something na ganun. So dito na muna tayo sa labas. Kakainin muna natin to kasi baka pag nasa bus hindi na natin to pwedeng makain. Ano nga? Para siyang parang sa atin din. Parang yung siomai din sa atin. Pero yung spicy nila di rin naglalayo kasi Bicolano tayo eh. Kaya yung mga spicy sa Bicol, parang ganito din, parang mas manghang pa nga. Sarap. Ito sa mga kalsada lang, pwede ka nang kumain. Sa atin din naman, di ba? Sa mga ilalim ka lang ng puno, pwede ka nang kumain. Grabe, sarap. Sayang, wala si Rans. Paborito din to ni Rans. Alam niyo kung bakit memorable sa amin tong siomai? Kasi nabuhay kami ni Rans sa Batangas ng halos araw-araw ganito yung ulam. Kasi nga, maliit lang naman yung kinikita namin doon. Minimum, parang mababa pa nga sa minimum. So, ganito lang yung bumuhay sa amin. Kaya hanggang ngayon, dito pa rin yung kinakain ko, paborito ko. Harap tayong basurahan, meron ba dito? Mga trash can, malamang, kasi malinis dito eh. Ha? Pagpapacoins pala tayo dun sa 7-Eleven kasi kailangan namin yon para sa bus kasi dapat daw coins lang dun sa bus. Hinuhulog daw yata dito, sabi ni ate yung coins. So sa atin, di ba may mga konduktor kasi. So dito, yuhulog lang daw. So malalaman natin yan mamaya. Magpapalit po muna tayo dito sa sa 7-Eleven ulit, balik tayo dito. Meron na tayong coins, ito yung coins nila dito, yan. Yan, may coins na tayo para magamit sa bus. Dinamihan na namin para kahit paano pag may kailangan ulit ng coins. Saka mamaya pabalik kailangan din ng coins. Pabalik pa nga pala mamaya, no? Kaya kailangan marami-rami pala yung coins talaga natin. Sundan lang natin yung sinabi ni ate na dito daw yung sakayan, number 10. Tapos, diretso na ng Central yon. Ang hinahanap namin ni Commander yung shabu-shabu kahapon pa.
pero medyo may kalayuan dito. Yun kasi yung natikman ko kasi nagtrabaho ako dati sa Chinese restaurant sa Pilipinas, sa Hapchan, kung sa mga nakakaalam ng Hapchan. So nakakakain lang ako doon ng shabu-shabu. Alam niyo yung mga tira-tira ng mga mayayaman. Talagang kinakain ko yun, matikman ko lang kasi hindi ko afford yung ganung bagay. So kahit yung mga tira-tira sa plato, pag nakita kong malinis, matikman ko lang, ginagawa ko po yun. Kaya alam ko na masarap yung pagkain na yun, yung shabu-shabu. Kaya sabi ko, sana dito ay makakita kami para matikman naman namin nang hindi na yung sa tira-tira ng sa plato. Tatawid na tayo dito, nagtanong kami doon sa isang Chinese kung saan yung tawag dito, yung daan papunta sa Central. So dito yung tinuro niya. Hindi ko alam kung saan yung sasakay tayo dapat. Doon sa kabila. This way nga doon. Kaya nga doon nga sa kabila. Ang iba dito ay hindi dito, nasa kabila dito yung papunta doon. Na dapat nandito sa parte na to. Sa atin sa Pilipinas, dito sa kanan. Pero dito sa kaliwa. Nakasulat dyan, bus stop. So dito kami titigil. Hindi yan, 680 yan. Number 10 daw yung sasakyan natin. Sa pinanggalingan namin sa Middle East, ang bus stop naman doon, yung parang sa atin din yung mga waiting shed ganon. Pero dito iba, walang ganong waiting shed. Basta may nakasulat lang sa daan na may bus stop, yun na yun. Pero hindi tayo dito sasakay kasi 680 to. Yun naman 8 times, hindi rin tayo doon. So number 10 yung aabangan natin dito. Natatakot po si Commander sumakay doon sa yung parang train kasi dito nasa gitna lang ng kalsada, no? Yung parang maliit na train tapos may mini train. Nakakatakot daw kasi merong taas, mahulog ka doon. Ayan yung sinasabi ni Commander na ayaw doon yung sumakay. Yan, meron siya mismong daanan doon sa baba, tapos nakakapit siya doon sa taas. Ayan pa, may isa pa. Kung naririnig nyo, may tumutunog dito kasi dito yung traffic light nila, kahit hindi ka nakatingin, malalaman mo na go na kasi magkaiba yung tunog ng stop tapos magkaiba yung tunog ng go. So doon pa lang malalaman mo na kung go na talaga kahit hindi mo tinitingnan yung traffic light. Tsaka sobrang visible dito, parang sa Middle East din sobrang visible nung traffic light kasi ang bababa lang compare sa atin sa Pilipinas. Medyo mataas yung mga traffic light natin, kaya kapag nasa sasakyan ka kinakailangan mong tumingala ng ganun para lang makita mo kung go na ba o hindi pa. So yun yung pinagkaiba lang. So maganda din sana yung ganito na visible, kitang-kita ng mga driver kung ano na ba yung signal do signal light. Ang galing, may sakayan sila na walang bubong sa taas. Bas na tinapyas yung bubong. Parang sakayan ng mais. Sakayan ng mais. Sakayan ng mais sa norte, no? Ganyan yung mga kinakargahan ng mais. Ito daw yung mura, yung parang daanan ng tren na yan. Yung maliit na mini train na dumadaan dito, yung may taas, yun daw yung mura. Kapag halimbawa pupunta ka ng airport doon, parang kumbaga sa atin ay dos lang. Kaya nga lang medyo maraming dinadaanan daw na lugar bago ka makarating sa pupuntahan mo. Kaya mas mainam kung medyo gusto mo makalis ka, sa bus na lang. Na halimbawa pupunta ka airport, uwi ka na, mag-bus ka na lang. Kasi sa taxi sobrang mahal talaga. Umaabot siya ng halos mahigit para mag 4,000 pesos, ganun, mag 4,000 pesos kahit na hindi naman ganun kalayuan, umaabot na ng 4,000 pesos. Kaso yung number 10 na yan, pabalik na yan. So ibig sabihin dadaan din dito, alam na natin mamaya. So dito nakita ko kanina, nandito pala, dito mo titingnan kung magkano yung bayad. Kagaya nito, $6.3 sa adult, sa senior, grabe yung less, ang laki. Tapos yung pupuntahan namin ay nandito sa pinakandulo, ayan, Central Market, unang madadaanan yung landmark, ayan, pinakandulo. So yan, alam ko na kung magkano yung babayaran natin for 2 person kasi kailangan ready daw kasi kapag bayad doon. So, malapit na tayong bumaba, dito na yung Central. Tara, baba na tayo. Simula nang maglakad-lakad kami dito ni Commander, wala pa ako nakikitang gasoline station. Kasi parang karamihan na nakikita ko dito puro electric yung gamit na nila. Electric na yung gamit. Sana darating yung time magiging ganito din ang Pilipinas, kaunlad. Although maunlad din naman ang Metro Manila, kagaya ng Makati. Kaya lang may mga advanced technology lang talaga din sila dito. Pero alam ko darating din yung time magiging mas maunlad pa ang Pilipinas. Kaya nga ng jacket na. Malamig. Parang hanggang bukas daw yata yung lamig, Parang Saturday, Sunday. Hindi ko alam, yun na yung start ng lamig dito.
Kailangan daw natin tatawid, di ba? Dito na ba yun? Patanong ulit tayo sa kababayan natin dito na Pilipino. Ayun mo ako kinaya. Ha? Kinaya to. Saan? Ay, hindi. Ay! Ito ay pinansin ni nanay. Hindi man kasi yun. Mahirap kasi magtawag dito. Ito si ma'am. Ate, Pilipino ka po? Ay! Pinapanood ko. Ay, pinapanood mo kami. Salamat. Hello! Kamusta po kayo dito? Mabuti. Ano po pangalan nyo? Si Liway. Ay, si ma'am. Oh, na-meet natin dito sa Hong Kong. Pinapanood pala tayo. Salamat. Dito kaya pa natin dito ka pa na kayo pupunta. Opo. Sabi niya, nakita ko sa vlog. Opo. Saka pupunta dapat kami sa Blackman. Di namin alam kung saan. Blackman doon. Doon pa, tapos kakaliwa kami ng ganun. Basta diretso yan. Opo. Akyat na lang kayo dito sa ano. Okay, tara, tawid Punta tayo. naman ako sa worldwide. Okay. Yeah. Matagal na po kayo dito? Ano? Oo, may family ako dito. Ah. Ilang taon na po kayo dito? Mga kasi 27 years na. 27 years na, matagal na pala. Dito na po kayo? Dito kami sa store ng mga Pampinoy. Meron pala talaga dito, ayan oh. Kaya pala maraming Pinoy dito na pupunta kasi dito yung mga pag na-miss mo yung Filipino foods, meron siguro dito. Grabe, ang ganda. Sobrang daming tao. May park pala dito na talagang pinagtatambayan ng mga Pilipino. Ito yung tinatawag nilang Blackman. At kaya kami pumunta dito para alam na namin bukas kung saan kami pupunta. Thanks kay ma'am at ginaid niya tayo dito, pupunta dito. Ito yung Blackman. Hindi ko alam kung sino, anong history nito. Ano yung meron dito kay Blackman. Sa dami ng rebulto dito na nakikita ko, akala ko pati yung mga ibon na yun. Kasi babo rebulto, kanina ko pa tinitingnan kung gumagalaw o hindi. So yun, dito daw pala, kapag Saturday, kakunti yung mga nag-off nitong araw na to. Kaya bukas halos punong-puno daw ito, halos siksikan ito. Kaya bukas maganda magpunta tayo dito para marami tayong ma-meet na mga Pilipino kababayan natin. Pwede tayo makapagkwentuhan ano. Bukas, kita-kits tayo dito bukas. So maglalakad-lakad muna kami ni Commander kasi nakaramdam na din ako ng konting gutom. Kasi alas 2 na, ang kinailang namin yung siomai kanina na tig-4 na piraso kami. Yun lang, walang iba. Mga kababayan tayo dito, mga nagdi-day off sila. Dito sila nagtatambay. So ano yung binablog mo? Sumutya. Ayos. So ito, makita nyo andyan, may mga Pilipino dyan, nakalatag lang sila ng higa, andyan sila mga nakahiga. Kita nyo po yung mga pamilya nyo dito, talagang ito na lang yung nagiging stress reliever siguro nila, itong day off nila na magsama-sama kahit na nasa gilid lang sila ng ganito. Kaya mahalin nyo po yung mga kababayan natin na OFW kasi tingnan nyo po yung situation nila dito. O, si nanay nagtatago. Doon sa kabila. Ay, wala yatang tawiran dyan. Pabalik ulit tayo dun. Kaya sabi ko nga sa viewers, yung mga may kamag-anak na sila na nasa OFW, madalas nyong kamustahin sila, tapos huwag natin silang stressin. Kasi tingnan nyo po yung mga nila dito, yung nagiging pwesto nila o para lang malibang sila kahit paano. Mamaya dadaan ulit ako, papakita ko po sa inyo kung ano yung sitwasyon nila. May mga nagtotong eats, may mga kumakain, may birthday, may celebrant, ganun. Tara, daanan natin ulit. Kamusta po? Dapat nakuha ko rin kayo. Kamusta? Ako nagme-message, hindi nyo mo. Hindi yan, nakapapicture ako. Kayo sa vlog para makita din kayo ng pamilya nyo. Taga saan po kayo? Kayo po saan? Sa Lawag po. Lawag kayo ma'am. Tarlac, Ilocana. Kayo po. Saan po? La Union? La Union is, din norte din yun, di ba? Okay. Bicol. Bicol. Hello. Kayo ma'am, saan kayo? Mindanao. Ha? Hanggang 18 po. Tapos sa sunod, di namin alam kasi pupunta sila Kalinga Prab din dito. Tapos magmakaw ka mo. Oo. Tapos China. Opo. Salamat po, salamat po ha. Salamat po marami. Ano ako sa inyo. Salamat po. Sige, bye-bye. God bless po sa inyo. God bless. God bless. So,
tara, nakakatuwa dito ang kababayan nating Pilipino kasi alam niyo yun, yung marunong sila mag-appreciate ng mga bagay na ginagawa natin dyan sa Pilipinas. Sobrang sarap sa pakiramdam. So ngayon Saturday, kakunti pala yung tao. Hindi ko lang alam bukas kasi bukas talaga marami talaga. Tara, tawid tayo. Maliligaw na kami. Hindi ka naman maliligaw dito kasi ano naman, may mga sulat naman siya, may mga sign naman kung saan ka pupunta. Dito kami sa McDonald's, may order tayo. Kakain muna kami. Miss agad namin yung lasang Pinoy. Alam niyo yan, kasi puro noodles talagang kinakain namin. Tinan niyo dito sa atin, si ma'am may edad na pero andyan pa rin siya nagtatrabaho. Kumbaga hindi dito dinidiscriminate yung mga may edad na hanggat kaya mo magtrabaho. Sige pa rin. Kain tayo. Alam mo ba yung nagtatrabaho dito taas? Parang nasa ano na siya, mga 50 plus na babae. Kasi nga hindi dito dinidiscriminate. Kahit sa ibang bansa din, hindi dinidiscriminate yung edad, di ba? Basta't kaya mo pa magtrabaho, sige magtrabaho ka. Pero sa Pilipinas kasi sa atin, pag may edad na, hindi na kagad tinatanggap, di ba? Kahit kaya pa naman talaga magtrabaho. Tapos na kami kumain ni Commander. Thank you Lord, thanks kay God sa blessing. Akit na ulit tayo. Akit na kami sa taas. Tara. Thank you Lord. Busog. Sobrang busog, ang lamig. Grabe, thanks kay God. Napakabait sa atin ni God. Saan tayo pupunta? Uwi na tayo o maglalakad pa tayo? Sige, maglalakad pa tayo. Para pagdating doon, gutom na ulit tayo. Kaya lang, di ko alam kung saan tayo pupunta. Nag-decide kami ni Commander na pumunta kami ng Disneyland kasi may nakapagsabi sa amin na maganda daw doon kapag hapon pupunta. So, parang mga 3 PM na yata ng hapon. Kaya pupunta kami doon para hindi naman masayang yung pagpunta natin dito. Kahit paano, may experience pa tayo na iba dito bago tayo umuwi. Tara, samahan nyo kami doon sa Disneyland. Tingnan natin, silipin natin doon. Bumili kami ng ticket dito. Thank you so much. Ito, may ticket na tayo pupuntang Disneyland. Kasi kailangan sumakay tayo ng train. Oh, itatap lang yata yan. Saan ba ito? Saan? Sige, tap natin. Paano? Dito Ay. Yes! Palusot na tayo. Tapos sa baba daw yata. Isang beses lang ba ito ginagamit octopus? Hindi lahat. Ha? Lahat dito. Pati pabalik? Okay. O, pipila na tayo dito. Nag-aantay din sila ng trend dito. Hindi ko alam kung may mga number pa ba ito. Wala naman number dito. Entry at exit lang pala to. Eh, dito na yung LRT. Tsaka MRT. Bahala kayo kung anong tawag, di ko alam kung anong tawag dito. Nasakit tayo. Bababa pa sila. Yun, tapos pasok tayo. Daming tao. Para makaupo. Hindi, tatayo na lang ako para makaupo yung mga Buka dyan. Yes. Tayo lang tayo para masaya. Para yung mga senior makaupo. Dito ginanap yung train to Busan. Train to Busan dito ginanap yun. Yes, andito na kami sa Disneyland. Ayan, Disneyland. Tara, silipin natin kung ano meron. Sakay ulit tayo ng train na kita nyo naman si Mickey Mouse na yung nasa nasa window niya. Yes, going to Disneyland na tayo. Kala ko dito na yun, masakay pa pala ulit. Ito na yung entrance, Disneyland Resort. Grabe, dito na tayo. Ganda dito. Disneyland Resort. Dito na tayo sa loob, sa entrance pa lang. Ito, makita nyo na may fountain dito. Na yun, makapansin nyo si Mickey Mouse, tumataas baba siya.
Tapos basta ang ganda para sa mga bata dito, matutuwa talaga. Kaya nga kung kayo po may balak na magpasyal sa abroad, pwede din po dito. Maganda para sa mga family nyo, sa mga anak nyo, matutuwa sila dito. Sayang nga lang, di namin kasama yung anak namin, yung mga bata, para ma-enjoy din sana nila yung moment na ganito. Yes, nakapasok pa kami! Pasok na kami ng ng Disneyland ng walang ticket. Punta kami doon sa una-una, baka pwedeng makasilip-silip na lang dito. Silip-silip ng kalapati. Bawal dito. Akit daw ng gate ito, walang pambili ng ticket. Diyan sa main gate lang, hindi ka makakalampas pag wala kang ticket. Saan tayo? So masyado pa daw kaming maaga kasi ang pinunta namin dito ay yung fireworks, makita namin doon sa loob. Kaso nga lang nagre-range yung ticket niya ng halos $700. So parang nasa mga yun, nasa 6,000 ganun, mga 5,000 per person. So pupunta sana kami doon sa loob, kaso nga lang ang gusto ni Commander makita yung fireworks. So mamaya pa naman yun. Di ko alam kung aantayin pa namin yung fireworks na yun. Siguro okay na nakita namin tong Disneyland, okay na rin yun. Kasi ako ayoko talaga mag-rides kasi sa Enchanted nga hindi ako makapag-rides kasi medyo ako takot ako sa mga rides na ganyan, yung lalo na yung sa matataas. So lalo na dito, kaya ayaw ko. Sabi ko si Commander kung gusto niya, sabi ko siya na lang at aantayin ko na lang siya, pero ayaw naman niya na hindi ako kasama. So siguro babalik na rin kami kasi yung mga tao naglalabasan na din. So papalabas na kami ni Commander kasi wala kami internet dito. At namimiss na daw ni Commander yung anak namin, kaya kailangan na namin umuwi ng hotel para matawagan yung anak namin. At yun nga, talagang di ako ni Commander maasahan sa ganito sa rides kasi maalala ko nung nag-enchanted kami, talagang kunento ko lang kay Commander na sinakyan ko lang nun yung kabayo na umiiko. Wala nang iba, free lahat ng rides nung time na yun, pero sinakyan ko lang talaga yung kabayo. Hanggang nanood na lang ako ng nanood, yung kontento na ako dun. Si Commander malakas yung loob, pero ayaw naman niya mag-isa. Gusto mo, ikaw na lang. Ayoko. Tara, balik na tayo. Ang gustong-gusto ko lang talaga mangyari sana, yung pinagpipray ko na sana sa susunod madala ko naman yung mama ni Commander, yung papa niya, yung nanay ko, yung mga anak namin ni Commander. Yun lang yung isa sa pangarap ko, na maranasan din nila na makarating ng ibang bansa. Hindi para magtrabaho, kundi para magbakasyon, mag-enjoy. Kasi alam niyo yun, yung mga magulang namin may edad na sila. Ayoko naman na dumating yung time na hindi man lang namin maiparana sa kanila yung mga ganitong klase ng mga ganitong klase ng pagkakataon. Kaya pagsisikapan namin yun ni Commander na kung pagkakaloob ni God ay magagawa natin yun para sa kanila. Pabili tayo ng ticket ngayon, papunta na ng Kowloon. Ito yung ticket ulit, papunta doon, pabalik doon. Bibigyan natin kay Commander yung isa. We want to go to Wan Chai, Ligar Den. Change at Hong Kong Station. Okay. How much? For ticket, $12. For 2 piece. 24. Mali kami ng istasyon na binabaan. Hindi ba pala dito? Sa Hong Kong pala, mismo Hong Kong. So ayun, marami kaming na-miss ngayong araw ng mga supporter natin. Bukas talaga yung pinakang marami daw na Pilipino dun sa pinuntahan nga namin kanina. Kaya bukas tayo magkita-kita dyan. At yung mga nakita namin ngayon, mga supporter na kasalubong lang namin sa daan, yung pinatawag kami. So nakakatuwa. Kaya ngayon pinatry nila kami dito sa parang mini train na ito. At pauwi na doon sa hotel na kung saan kami naka-stay ni Commander. Pagod na. Pero nangiti pa. Pero nangiti pa. Ganyan ang Pinoy. Pagod na pero nangiti pa rin. So, dito na kami sa tapat ng hotel. Dito lang kami sa 7-Eleven. Bibili lang kami nito. Yan, para may kainin kami dun sa loob ng hotel. At hindi na kami, ilang araw na kami hindi kumakain ng kanin simula nung dumating dito. So ngayon lang kami kakain ulit ng kanin. Ano? Ikaw? Sige. So dito ko na muna tinatapos yung vlog natin for the second day ng ating bakasyon dito sa Hong Kong. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Sana lagi kayo nandyan. Sana marami pang blessings ang dumating sa ating lahat.
Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Advance Merry Christmas po.